What's up sa inyo mga kabowlers? What's up sa inyo mga kapito? At isang mapagpalang araw sa inyong lahat. At welcome muli sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials. Medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng video natin dito sa ating YouTube channel. Kasi medyo busy si Uncle B. May mga inaasikaso tayo ngayong personal na bagay. Of course. At syempre nahahaluan niya ng mga ilang meeting tungkol sa tinatawag na mga natin sa pagbabasketball. Okay? Sa mga pagre-referee natin. So nagkaroon ako ng mga meeting o pagkikita dyan sa Tacloban City sa mga referees ng CBRAP ng mga nakarang araw. Yung Comprehensive Basketball Referee Association of the Philippines, diyan po sa Tacloban, Leyte. So shoutout sa lahat ng mga CBRAP members diyan sa Tacloban City. Nagkaroon kami ng madali ang pagkikita, meet up. At syempre naayos natin yung tinatawag ng mga trainings and seminars na mangyayari diyan sa lugar na yan. So sa lahat ng mga taga Leyte, wait lang po kayo. Kakaroon tayo ng training and seminars diyan sa Tacloban City. So kung available kayo sa mga susunod na panahon at nagkaroon tayo ng schedule diyan, welcome po kayo, no? Welcome. Pwede po kayong umattend ng training and seminars ni Uncle B at ng CBRAP yan sa Tacloban City. Okay mga kabalers, mga kapito, sa video ito ay tatalakayin natin at pag-uusapan ng article number 39, ang tinatawag na fighting foul. Okay? Napakabihirang mangyari ito sa larong basketball. At least, aware tayo kung ano yung mga judgment, ano yung mga desisyon na dapat i-apply ng mga referees, especially yung mga bagong referees na ngayon pa lang natututo ng mga rules and regulations ng basketball na ngayon pa lang pumipito at tumatakbo. Ito ang ating pag-uusapan ngayon regarding sa fighting foul na yan. Okay, article number 39, fighting foul. Mga ballers, mga kapito, sa ilalim ng article number 39 na ating topic ngayon, hindi na natin pakakahabain, hindi na natin i-state dyan isa-isa yung tinatawag na mga bullets, article na yan. So, pag-usapan na lang natin ang tinatawag na summary na lang. Ibubuod na lang natin kung ano talaga ang sinasabi ng article number 39 regarding sa tinatawag na fighting foul na yan. Una, mga kabowlers, mga kapito, ang fighting foul ay hinahatol sa mga members ng team na nakaupo sa bench area. Yung mga excluded players na yan, head coach, assistant coach, at yung mga ilang tao na pinahintulutan ng commissioner, ng official table na umupo dyan sa bench area. Okay? Sila ang nahahatulan ng tinatawag na fighting foul. So, klaro yun, mga kabowlers, mga kapito, yung mga active player sa loob ng basketball court. Pag nagkaroon ng tinatawag na commotion dyan, hindi natin hinahatulan yan ng fighting foul. Dahil nandiyan dyan ang mga tinatawag na personal foul, double foul, technical foul, unsportsmanlike foul, at saka disqualifying foul na hinahatol sa mga active players sa loob ng basketball court. Okay? Lagi natin tatandaan na ang fighting foul ay hinahatol sa mga members ng team, okay, na may pahintulot na umupo noon sa tinatawag na bench area. So, sa description ng tinatawag na fighting foul, ito yung pag-aaway ng dalawang player o mahigit pa na magkatunggali, okay, na nasa bench area. Okay? Gaya ng sinabi ko, yung mga members ng team na nakaupo roon sa bench area. Okay? So, pag nagkaroon ng problema sa loob ng basketball court, nagkaroon ng tinatawag na komosyon. Okay? Siyempre, mahatulan niya ng mga referees doon at pumapasok yung mga ilang players, excluded players, ibang members ng team sa loob ng basketball court at magkikreate ng tinatawag na away. Sa Tagalog pa nga away, no? So sa English, fighting. So yun, dyan hinahatol ang fighting foul. Sa ilalim ng article number 39, mga kabowlers, mga kapito, lagi natin tatandaan na ang ina-apply dyan ay ang article number 42, which is ang special situation, at yung article number 38 na tinatawag na disqualifying foul. Of course, pag sinabi nating fighting foul, disqualifying foul yan. At yung article number 32 naman, bakit ina-apply sa tinatawag na article number 39? Dahil dyan, pumapasok ang special situation kung kailangan
i-cancel ang mga penalties doon sa mga taong pumasok, okay, na members ng team sa loob ng basketball court. Kaya pumapasok ang article number 42 na tinatawag na special situation. Dahil lahat ng penalties na dapat i-cancel, Ngayon, sa fighting foul, may mga katanungan dyan ng mga players, ang mga coaches, ano? At syempre, yung mga bagong referees na natututo pa lang mag-referees ngayon. Kanino ang posisyon ng bola? Okay? Yon ang tanong pag nagkaroon ng tinatawag na fighting foul. Kapag nagkaroon ng tinatawag na fighting foul, number 1, kung mayroon tinatawag na infraction o foul ang tinawag na referee, bago maganap ang fighting foul, doon magbabase kung kanino mapupunta ang posisyon ng bola. Halimbawa may foul or after the shot, after successful goal, siyempre, doon sa scoring team mapupunta ang bola. Kung may foul, may infraction, doon mapupunta ang tinatawag na posisyon ng bola. Okay? Lagi natin tatandaan na yan. Ngayon, kung may tinatawag na control, walang infraction at nangyari ang tinatawag na fighting foul, kung sino ang may control ng bola, bago mangyari ang fighting foul, sa kanila mapupunta ang posisyon ng bola. Okay, mga kabowlers, ngayon, kung nangyari ang tinatawag na fighting foul at walang may posisyon ng bola, of course, susundin natin ang tinatawag na alternating possession arrow. Yan ang susundin natin. Okay, so sana maliwanag yun mga kabowlers, mga kapito, no? So sa mga bagong referees dyan, sa mga bagong players, huwag tayo palilito, no? Sa mga bagong referees na gano'n, ang tinatawag na sequence. Okay? Ng fighting foul. Okay, lagi natin tatandaan yan mga kabowlers. Napakaliwanag ng pagpapaliwanag na yan, no? Hindi na natin pakakahabain yan. Yun lang ang linalaman ng tinatawag na article number 39, which is ang fighting foul. Okay? Lagi natin tatandaan, sa fighting foul, uulitin ko, laging kaakibat dyan ang tinatawag na article number 38, which is ang disqualifying foul, at ang tinatawag na special situation, article number 42. Okay? Dadagdagan natin ang kaalaman na yan dahil kailangan sa disqualifying foul na pe-penalize o nagkakaroon ng charge ang isang member ng team na nakaupo doon sa bench or members ng fighting foul at dadalhin natin yan sa disqualifying foul. It means any fighting foul, okay, na nangyari at na-involve dyan yung mga excluded players or yung mga members ng team na nandoon sa bench, ay mayroon niyang penalty na 2 free throws. Laging 2 free throws yan with no line-up. Okay? So kaya dinadala ang fighting foul papunta ron sa tinatawag na article number 38 disqualifying foul dahil nandoon ang tinatawag na penalties niya, yung mga charge penalties. Okay? At isa pa, ang pinaka-last, lahat ng player na pumasok, na involved, or yung mga members ng team, nakasali sa team na yan, doon sa bench na yon, every person dyan, okay, merong charge si coach na technical foul. Lagi natin tatandaan yan na naka-charge si coach. Kung dalawa, o mahigit pa, nakapasok sa loob ng basketball court at na-involved sa tinatawag na fighting foul, of course, disqualified na si coach. 2 free throws lang ang i-award doon sa kabilang team kung na-involved, kung ihahatol ang technical foul kay coach. Hindi na natin papakahabain yan. So, hindi ibig sabihin 5 or mahigit pa sa 2 nakapasok na-involved sa fighting foul doon sa isang team. Hindi ibig sabihin 4 na technical ang gagawad kay coach. Hindi. Ang maximum yan is disqualifying foul na kay coach. Kasi 2 technical foul, disqualify na. Okay? So, magkakaroon lamang si coach ng tinatawag na 2 free throws na charge. Okay? Na penalty. Alright, mga kabowlers, mga kapito. So, yon. Ang kabuuan ng pagpapaliwanag ng tinatawag na fighting foul ng article number 39. Sana maliwanag sa atin yun, ano? So, yan ang ating vlog ngayon regarding sa fighting foul. Hindi man common na nangyayari, at least prepare tayo kung anong ihahatol natin. Basta, dalhin lang natin yan sa tinatawag na article number 42, which is ang special situation. I-cancel natin lahat yung mga penalties na may equal. Halimbawa, ang na-involve sa fighting foul, yung sa kabilang team, 4, yung sa kabilang team, 4. So, may ka-cancel na yun. Walang free throw na mangyayari. Okay? Dahil even. O kung may sa special situation, 4,
doon sa kabila, 5 sa kabila, so isa lang ang ma-charge sa tinatawag na 2 free throws sa fighting foul dahil kinancel na nga natin ang lahat ng penalties na may equal value or equal penalties na yan. Kaya mga kabolos, mga kapito, basta i-analyze lang natin, okay? Kung sino-sino yung mga involved dyan. Then, i-charge natin sila lahat ang tinatawag ng mga penalties na yan. And then, i-collect natin lahat ng may equal penalties, i-cancel natin. Okay? Ulit-ulit natin sinasabi yan para maintindihan yung lahat ng ating mga solid subscribers dito sa ating channel. So, mga kabolers, mga kapito, sana maliwanag sa inyo lahat ang ating topic ngayon. At syempre, magpapatuloy tayo sa ating mga vlogging sa mga susunod na video natin. So, magdi-discuss tayo ng mga scenarios, lalong-lalo na sa mga kapito natin, mga referees, yung mga scenarios na lumalabas sa mga examinations kapag gusto mong maging isang basketball referee na meron kang lisensya. Okay, merong mga training seminars, magpapaliwanag tungkol sa mga scenarios na yan. So, sasagutin natin yan para makatulong sa mga bagong referees. At kapag dumating na sa point na mag-e-exam na sila, kasi laging may exam yan hindi ka naman makakapasa sa isang, bago ka maging referee, may papasukin ka or may mangyayari mga examinations yan, So yun ang ating tatapikin, yung mga scenarios na yan. Okay mga kabalers, mga kapito, bago ako magtapos, syempre shoutout na lang sa lahat ng mga kabaro nating referees, hindi na natin isa-isahin, So sa lahat ng mga referees na patuloy na sumusuporta sa atin, sa lahat ng mga kabaro natin referee dyan, shoutout sa inyong lahat at stay healthy. Alagaan natin sarili para sa pagpapatuloy ng ating pagtakbo at pagpito. Okay, dahil yan ang ating trabaho. Okay mga kabalos, mga kapito, dito ko natatapusin ang ating video. Magkita-kita ulit tayo sa susunod ng vlog. God bless us all. Peace out.